Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung nag-experience ko kung bakit na-cancel yung passport appointment ko sa DFA online. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa mismong website ng DFA para sa passport, that's passport.gov.ph/appointment. Pag pumunta kayo dito sa view appointment, pwede nyo nang i-check yung appointment code ninyo. So, paano kayo makakakuha ng appointment code? Dapat nag-schedule muna kayo ng appointment, pinili nyo to, and then, mamimili na kayo ng branch. Halimbawa, pili tayo ng isa, next tayo sa page, and then, pwede na kayo mamili ng schedule dito. May pagkakataon na kung sakaling biglang din naglarang holiday yung araw na nakapag-appointment kayo, may mga holiday kasi na hindi fix katulad nung sa may kinalaman sa Ramadan or iba pang holiday, possible talaga makancel yung schedule ninyo. Kapag ganon, mag-expect kayo ng panibagong email doon sa site or sa DFA branch kung kailan yung magiging schedule nyo na sa pag-appointment. Hindi yun canceled, instead move lang. Pero paano kung na-cancel nga? Katulad sa akin, may na-receive akong confirmation na katulad nito, may reference number. Through reference number, malalaman mo kung ano yung status. At nung dinouble check ko nga siya, andito yung appointment code, magiging email address ko, ang naging error ay appointment does not exist. So, nung dinouble check ko yung email na na-receive ko, yun pala, may reminder nga pala na dapat bayaran ko within 24 hours yung appointment booking ko. Ang mangyayari kasi is ika-cancel nila yon. So, kahit na after 2 weeks pa or after 1 week pa yung schedule mo, hindi mo hihintayin yung schedule na yon. Instead, as soon as mag-book ka ng appointment, within 24 hours, bayaran mo na siya. Pwede naman siyang bayaran gamit yung Maya, yung mga online payment, or yung GCash katulad nito. Binayaran ko siya online at pwede na kayong maka-receive ng form na katulad nito na siyang part ng requirements sa pag-apply ng passport. Pero kapag hindi mo siya binayaran within 24 hours, maka-cancel yung booking mo at yung na-hold na schedule para sa'yo, ibibigay na siya sa ibang applicants ng passport. So pag ganon, pag na-double check mo na hindi mo na nga pwedeng bayaran ito at na-cancel na nga yung schedule mo by checking their website, itong passport.gov.ph, pwede ka na ulit mag-book ng panibago. At i-ensure mo na magbabayad ka na within 24 hours para hindi na ulitin yung pag-a-apply online. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!